Okay, magandang gabi po sa ating lahat. At heto po 'no, kanina sobrang gulo po ng Senado kanina at nando'n na po nga yung, kanilang red ribbon ni Erwin Tulfo na sobrang palpak po 'no. Siniraan pa yung mga 18 ex-Marines. Ngayon naman ay pakikinggan po natin itong, media press conference nitong si, Senator Alan Peter Cayetano at also dito kay Attorney Baligod 'no, sa kanyang ambush interview. Pakikinggan rin natin kasi sobrang dismayado po siya dito sa hearing ni Senator Erwin Tulfo. No, ipapaliwanag niya bakit hindi sila pumunta. At last but not the least ay pakikinggan po natin itong reaksyon ni Auntie Claire Castro. Okay, so bago ang lahat, like and share, no? Huwag kalimutan at subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe para updated kayo lagi. Okay? Ito po, panuorin po natin itong video na ito. Play. 1-1 tapos i-connect ka na. And then kung makikita mo, although they're always doing a good job, it's all ad hoc at saka yung iba-ibang ahensya like say DSWD, they do a good job but they have a full-time job sa mga indigents at saka marginalized sa society. And the other thing is napakagaling na natin sa relief, no, as long as we have the access to the area, no. Pero mahina tayo sa rehabilitation. So ang nangyayari as soon as for example napakalaking sunog dito sa Manila but nangyari to sa Mindanao, so attention natin ay nasa Mindanao, which is right and good, but dapat may mag-take over ng grupo para yung rehabilitation dun sa mga nasunugan. So let's admit to ourselves that we will have what's the right number? 12 to 15 storms a year. We have volcanoes that are active. Kasi ganito yan eh. Ipinaliwanag na naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang posibleng mangyari sa future, no? Alam naman natin na maulan talaga dito sa Pilipinas. Paulit-ulit na lang eh. Hindi ito nasosolve ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Makailang baha na tayo. Kaya na-mention yan niya ngayon. Inuna niya yung tinanong ng media. Then earthquakes or linugs are organic, if I can use that word, to our area in the world, no? So we really have to do better in not only the response and relief but in the rehabilitation. I'd like to let you know where we are today. So all sides were saying na sana hindi maipit yung Senado. So early this morning or late last night, I sent a letter to our legitimate Secretary of the Senate. Legitimate because if you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear, ha. Senate President Pro Temp, Senate President, Secretary of the Senate, o SAA, kailangan niyan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. So meaning, hindi legitimate si Attorney Bantug, no? So having said that, ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila noong 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turn over na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa Mga Tulfo, inis na inis dito kay Senator Alan Peter Cayetano eh. Tinawag pang devil itong si Senator Alan Peter Cayetano ng mga Tulfo. Grabe. for as long as it doesn't bend the law.
'Di ba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung magfilean yung dalawang kampo ng usurpation. 'Di ba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president pababa. Pero maraming ang problema ang ating bansa, why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had the hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa Tama naman si si Senator Alan kasi tinawag niyang Senate of the Malacanang kasi itong mga Bangag 11 na ito ay halatang halata naman kontrolado sila ng Pangulong Marcos. Ha? Kontrolado sila ng Bangag. O di Bangag 11 ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning, the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So, ganun lang kasimple yon. So, in the same manner na nag-propose kami na parehong pipirma, I have not talked to Senator Marcoleta, so hindi ko alam kung papayag siyang dalawa silang chairman or whatever, but we have to find a solution that yung mga witnesses ay makakapunta ng malaya na protektado ng batas at independent yung Senate. Having said that, mahaba panahon, as I said kanina, let's focus on Mindanao and on the relief and rehabilitation, especially kung may mga lives that are at stake now because dun sa mga buildings, I don't think all of us fully know the extent. So far nakikita lang natin yung mga videos, no. So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. I'm expecting to know soon, but definitely knowing what's happening in Mindanao will have an impact on our decision kasi priority yon. Okay, questions from Janice Cosio. Tajay Finder. Sir, good afternoon po. Good afternoon. Dalawa lang, sir. Yung comment nyo sa resign call sa inyo, and sabi po ng Malacanang kanina, open si BBM na magpatawag na special session ng Congress. Lalo na po, nabanggit nyo na rin yung nangyari sa Mindanao kanina. And paano po yun kung magkakaroon ng special Unahin ko yung Congress? special session, okay? Yes po. So I had two communications with them sa Malacanang. And both cases, sinabi nila sa akin, hindi pa handa yung mga bills na gusto nilang ipapasa para dun sa uplift. So biglang nung nagpalit ang majority, biglang kailangan ng special session dahil may bills na. Actually, kung may official silang bills, dapat na i-file na yon para na-refer na sa committee, di ba? So sabi nila, inaayos pa nila. But having said that, kung bigla nilang naayos from the time I had discussions with them, may LEDAC, pinospone nila the day before, tinawagan ako ng secretary na head, and then sabi niya, sir, pwede ba ituloy bukas? Sabi ko, kayo nag-postpone, ready ako. Tapos hindi rin naman nila tinuloy. Yung sinasabing magtrabaho tayo, nagtatrabaho kami, ready kami magtrabaho. Sila nag-walk out,
Kaya nagkaroon din kami ng parliamentary tool na ginamit. Sinasabi ni Senator Lacson paulit-ulit, and I feel bad for the generals, and I apologize in behalf of the whole Senate, both the majority and minority. But nakita nyo naman, after nila kinonvene illegally ang session, ano bang ginawa nila? Nag-adjourn sila sine die. Ang calendar natin pwede pa hanggang Friday. Hindi naman nila tinuloy yung session ng Thursday, Friday. Sasabi nilang mga gusto nilang ipasa eh. So ang problema natin sa kabila ay double standard. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? Di ba? Sir, kung gamitin ng Malacanang itong nangyari sa Mindanao, No, Grabe, no? Ang talino nitong si Senator Alan Cayetano. Sabi niya, bakit pinare-resign niyo ako? So meaning to say, Senate President pa siya. 'Di ba? Ang talino ni Senator Alan Cayetano. patawag ng any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. The special session is in the Constitution. Yung ginawa namin nung bago mag-sinedie is precisely because aagawin nila yung committees at kailangan matuloy yung hearing tungkol sa Blue Ribbon. Having said that, Mindanao is now. Diba? They need the attention now. So if there's needed legislation, good. We will meet right away. If not, then tulong-tulong tayo. But aside from that, let's remember that the committees can continue to work. Nung pinauwi ni Senator Win, nung Thursday, yung mga empleyado, may Senate hearing pa si Senator Pia. So hindi totoo na hindi nagtatrabaho. Wala tayong dapat conflict kung may kailangan yung ating bansa. Whether it's legislation, whether it's a meeting na LEDAC, dapat tanggalin ng politika pagdating na ng I say politika, but it's an issue of graft and corruption. But what I meant is that it's a political issue vis-a-vis a more urgent. They're both important, but what's more urgent? You can postpone a hearing. You cannot postpone a rescue mission. You cannot postpone yung paghatid ng mga relief, di ba? And then, yun nga, hindi natin nararamdaman pa ng husto, pero the economic crisis is here. And every month until the end of the year, it'll get much worse before it gets better. Because nga, tuloy-tuloy ang problema sa Middle East, di ba? So maraming tinatamaan dyan. Supply chain, presyo ng dollar sa peso, presyo ng diesel at ng gasolina, kakulangan ng fertilizer, taas ng presyo ng fertilizer, desisyon ng Vietnam at saka ng desisyon muna ng India kung bibigyan tayo ng magbebenta ng fertilizer, desisyon ng India at saka ng Vietnam kung magbebenta ng bigas o hindi, desisyon ng Indonesia whether mag-export sila ng coal o hindi. All of these are kumbaga sa relo are moving parts na walang makakahula o makakapredict. So in that sense, kailangang magtulong-tulong talaga yung ating bansa. Kaya naman nandun pa rin on the plate yung graft and corruption kasi kahit anong plano natin sa economic crisis, kung ninanakaw pa rin yung pera, then mahirapan pa rin tayo lahat. No? Jonathan Aguilar, GMA Senate. Sir, Yes. sino po ang tatayong presiding officer sa impeachment trial? At may update po ba kayo sa... As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert because may pinaglalaban tayo. Pinaglalaban ko hindi yung si Alan Cayetano ang Senate President. Ang pinaglalaban natin, ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede na hindi independent yung Senate. Hindi pwedeng may hearing ka katulad kanina, yung bibig na bumubukas ay senador pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Opo. Ano pong rules sa pagpili ng presiding officer sa impeachment trials? They illegally amended the rules. They illegally had a session, 'di ba? So in due time,
there'll have to be something that will decide, di ba? But in the same manner na ina-assert ni Senator Win na he's the acting Senate President, kahit na walang legal basis whatsoever, I have to assert, not for myself, but for the truth and for the Constitution. But it's still 1 month eh. 'Di ba? At hindi kami nakikipag-agawan sa silya doon. So for example, yung Senate Secretary, dapat siya yung ngayon nag-aayos para diyan sa pre-trial. But nagte-take over sila Attorney Bantog. So we're doing it very patiently because nga we don't want the whole Senate to be affected, no. Paano po yun? Kanina si House Secretary General Sheloy Garafil, nagpasa siya ng manifestation ng House Prosecution Team kay Secretary Yes. Bantog pero hindi niyo po siya kinikilalang SecGen. Yes. Pero ang House Prosecution Team, si SecGen Bantog daw yung kinikilala. That's going to be a problem for at least a few days, maybe a few weeks, because we don't expect naman the Supreme Court to rule right away. But what's the best proof that Malacanang's hand is in this? First, yung pananakot nila sa mga miyembro namin na lumipat, yung offer na wala ng kaso pag lumipat. Second, as soon as nila ginawa, naglabas sila na ang House at ang Malacanang ay dun pumapabor. Di ba? Pwede naman mag-neutral ang Malacanang eh. Pwede naman sabihin ng Malacanang, settle it among yourself. Ganon din sa House prosecution. Hindi naman nila gusto ng fair na impeachment. Gusto nila yung may pinipili na silang grupo. That's why sabi ko sa inyo, if I'm wrong, they blame me. Kung tama ako, na from 24 gagawin 22, eventually 18 ang senador, tapos sasabihin nila 12 convicted na. Will that be a fair impeachment process? What will happen to the country if that happens? Then ang kasunod naman is CONAS. No? So give me a few days, pag-usapan natin yan, but let's focus lang dun sa nangyayari. No? But just to answer your question, it will be up in the air. That will be a legal question and we are in the right side. Okay, last question, Ryan. Okay. Sir, may we be clarified, yung arrangement na inaalok niyo po kay Senator Win, na dalawa kayong pipirma, ano po ang response ni Senator Win? Sulat around 12 o'clock na sinasabi kay attorney sa ating Senate Secretary Jose Luis Montales that you are no longer secretary and that Attorney Bantog and then that basically sinasabi na sila na. Yun din ang sinabi sa USAA but hindi first-hand knowledge, sabi chain of command. But wala nga sila sa chain of command eh. Kahit anong tingin mo sa rules, hindi nangyari yon. So yung pagwawala nila at pag-walk out nila kasi hindi pwedeng amendahan daw yung rule na ganon-ganon, binaboy nila yung rules on June 3. Diba? So that it's going to be a lingering question. Sorry, how do you treat that? Hindi pumayag si Sen Win sa arrangement na dalawa kayong pipirma sa documents? And paano po yung sweldo nung It's just like the civil rights movement sa US, di ba? From the Civil War until pinasa yung mga civil rights laws, etc., yung may batas ka, alam mo yung tama. Pero yung inaapi pa rin, yung mga minority, yun yung de facto. Di ba? So alam naman natin lahat kung ano tama at sinong tama. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang pulis, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero katotohanan nasa amin. So hindi ko pwedeng bitawan yon. Kailangan lumaban tayo doon. Kasi kung hindi, after this, all you have to do is to get one senator plus Malacanang. Hindi na 13 ang kailangan mong boto, 1 plus 1 lang. 1 plus Malacanang. Sir, so you will still sign? Paano yung mga... That is a practical question na hindi mangyayari because nga from the bottom paakyat dun sa office, di ba? Never naman nila sinurrender yung SP office. Hindi ko namang trinethreaten yung mga empleyado, di ba? But sila inaano nila yung mga empleyado. Yung ginawa ni Senator Erwin tapos nag-sorry. Bad cop, good cop yon. Sadya yon. I-shock mo na yung mga empleyado, nakakasuhan ka, tawagin mo kung ano-ano. Tapos si Senator Win naman yung mabait. So kahit na nag-sorry siya, natanim na yun sa puso ng mga empleyado. Diba? Kaya nga sa akin, sa mga empleyado, it's a matter of conscience. Sir, so
gave up the signing. No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. But I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. Sir, sorry, ano po ba yung extent nung arrangement na pinopropose po ninyo? Hanggang doon lang sa dalawa kayong magsasign No, it was a official? first step lang kasi sinabi nila open sila. Hindi naman pala sila open. 'Di ba kasi sabi nila ayaw nila ng gulo. 'Di ba? Sabi nila eventually kailangan magsama yung dalawang grupo, one Senate tayo, 'di ba? But mukhang ang utos ng Malacanang, hindi. Alam niyo ba kung anong epekto nito? Crisis na nga tayo sa Malacanang, di ba? Kasi bangag yung leader natin. Tapos dito pa sa Senado, hinati pa dahil nabangag na rin yung hati ng mga senador di ba? Kaya ang leadership ni BBM talaga ay medyo it all reflects from the leadership of BBM. Kaya ang Pilipinas ngayon ay sobrang bagsak na bagsak talaga sila. Kayo lang. Kasi nga alam nila na even if we go to the Supreme Court ASAP, it will take time. So in the meantime, they're buying time until they either get one more member or whatever. How will you assert kung hindi darating sa inyo yung pipirmahan? Basta in any way I can. And it's just like yung example na binigay ko sa'yo, whether it's apartheid, whether it's civil rights, di ba? Doon tayo sa tama. Okay, thank you guys. Last, One last. Sandra. Sir, nabanggit niyo po kasi kanina yung Supreme Court. So are you referring to the one filed by the school teacher, Tayam, or meron po It's kayo always an reaction sa option Supreme for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see kasi nauna na si Senator Win, nag-meeting na yesterday ata sa mga taga-USAA and yung kanilang in-appoint na secretary at OSAA, bagamat illegal, di ba, umikot na in every. As I told you, no, as a practical matter, ang matagal na naging Senate President si Senator Drilon, di ba? Tapos si Senator Soto, matagal din, more than 5 years, di ba? Si Senator Coco, Senator Mig, Senator Cheese, magkakasama sila ngayon Ako naman, isang empleyado, wala pa ako na-appoint So as a practical matter din, sila ang mga kaklose. So syempre, sila ang napakinggan. But I have faith in the Senate staff that they should listen to all sides. But I don't want to disturb, di ba, hindi civil war ang gusto namin. Ang gusto namin, manaig sa Senate ko, ano tama, kung ano mali. Thank you guys, thank you. Okay, ito po. Next po tayo Dito po tayo kay Attorney Baligod naman. Itong ambush interview ni Attorney Baligod. Ayoko munang mag-speculate, hindi ko alam kung ano yung malaking pasabog o hindi. Basta we will just fulfill our civic duty. But national leaders, Kasi may nabanggit itong si Attorney Baligod na may pinakabago silang ebidensya na ilalabas di umano. Okay? nationally elected. Oo. Paabot ang Malacanang, sir? Ang kuwan, Pasabog nila? ayokong, pardon me, no? Ayoko munang mag-speculate. Na-late kami, no? Ang unang rason ay hinintay namin yung 5 na nanggaling sa probinsya na nagilamay doon sa namatay na kapatid ni Sergeant Manalansa. Second, sabi ko, na-delay kami sa gate ninyo and then na-delay pa kami lalo sa QR code na hinihingi. Then pangatlo, kung iimbitahan nyo kami ulit, darating kami. And number 4, sabi ko, kung hindi kayo naniniwala sa 18 na dating sundalo, ay ibibigay ko, no? Yung 14 na pangalan ng iba pang mga dating sundalo na empleyado din ni Saldico, na mga basurero din, no? Yung nag-deliver din ng Hindi po sundalo yung 14. Hindi, Sundalo. dating lahat solid na dating Marines, no? Para pakinggan nyo rin yung kwento nila kung gusto ninyo. Ano pong sabi ni Senator Soto? I-inform daw niya yung mga kasamahan niya. Napag-usapan po yung Na-mention si Senator Soto kasi nag-threaten po siya na magsasampa ng kaso. Sabi ko naman, welcome, normal yan, no? Nung lumabas itong mga dating sundalo, ay sinabihan ko na sila
na sigurado yung mga napangalanan ay magsasampa ng mga kaso. So, ready naman sila. Anong sabi ni Senator Soto tungkol doon? Anong sabi niya sa inyo about that? Pwede niyo i-disclose or... Actually, nabanggit ko sa kanya, pagka mag-file ka ng libel sa amin, okay lang. Basta walang personalan, sabi ko. Okay lang. Anong sabi ho ni Senator Soto? Tawa lang siya. Hindi ho siya galit? How was the conversation po? Well, I've known Senator Soto for so long. He is a friend. We are neighbors. Mabigat din sa loob ko na masama siya rito. At sabi ko nga, alam mo, tuwing Pasko, binibigyan mo nga ako ng niluto ni Ma'am Helen, Gato. At ako naman ay nagpapadala sa iyo ng tapa ng usa. Galing pa sa Nueva Vizcaya dahil paborito nilang pang-breakfast yun, no? So ganun, very close ako kay Senator Soto. At palagay ko, natanggap niya yung katotohanan na ako at saka yung mga sundalo ay sinusubukan lang naming gampanan ang aming civic duty. No? Katulad din niya, nagseserbisyo sa sabayan, may kanya-kanyang pananaw kung paano magserbisyo. No? At sabi ko nga, marami pa dyan sa mga napangalanan ang kaibigan din natin. In fact, si Speaker Romualdez, no? Si Speaker Romualdez ay ninong namin sa kasal. At meron kaming social relationship at malayong kamag-anak pa ng aking asawa. No? Pero yung mga bagay na yan ay personal, iba naman yung bagay na patungkol sa ating bayan. Sir, how about the Senator? May pag-uusap ba ang mangyayari today? Hindi pa kami nag-usap eh. Hindi ko alam kung tatanggapin niya ako. Or will you go? May pupuntahan pa po ba kayo? Pupuntahan niyo po sa opisina? Itatry ko na puntahan din siya. Ngayon po. Today? Thank you, sir. Okay, salamat po. Sundan namin sinabi kayo. na kung kailan yung next na pag-visit sa inyo? May schedule na ba? Wala pa kasi ang problema ngayon, naka-adjourn na sila sine die. And they will resume on the morning of July 27 for the next Congress. Pero I mean yung sa hearing, wala pa daw next na matawag. I think magpapatawag si Senator Marcoleta for Thursday yan. This Thursday, sir? Yeah, parang ganun. Pupunta kayo. Yes, sir. Sasama niyo na ba yung 14 plus 8? Kung mapadalahan sila ng sarpina, I'm sure. Pero parang alanganin. Kasi kung Monday ngayon, Tuesday sila magpadala, Kasi 3-day notice. kulang, no? So, maaari kong i-request na next week naman. Sir, So, if may kasama bago yung kayong 14 plus 8, meron bang possibility na may... 14 14 plus 7, may possibility ba na may bagong mga pangalan na lumitaw? Maaari po, no? At pag masarpinahan sila, darating sila. Anong mga significance ng mga sasabihin itong bagong grupo? Sila na lang po ang magsabi. Pero attorney, preview lang, may malaking pangalan ulit. Yes po. I do not want to speculate. No? Hintayin na lang po natin. Pero may Pero ano nagkakapasabog, sir, new sir. bagong Pasabog pangalan, yan. bagong pangalan o i-reinforce po yung sinabi ng unang eight? Both. May bagong pangalan. May bagong pangalan, sir. Ilang personalities? Saka na lang. No? Sorry na. So gagawa kami ng affidavit bawat isa. Ito nga, hindi ko na nga na... Nung 18, sir? O nung 14? Nung 18? Lahat. Yun ang ginagawa ko ngayon. So, isa na sila. Namamaos na ako dahil sa puyat. No? So, itatry namin gampanan yung mga lahat ng hinihingi ng Blue Ribbon Committee at saka ng Office of the Ombudsman. So ulit, possible yung marap sa Thursday po, yung 14 and 7? Depende kung masapinahan sila. Or 14 lang? 14 muna. 14. Nabigyan nyo na po kay Senator Padilla or kanino po nyo binigay yung pangalan? Ganito, gagawa ako ng sulat. Ipapadala ko kaagad kina Senator Pia Cayetano. Hindi kila Sen. Erwin, sir. If you mahirap, no? Mahirap, pero kung if you ask for my legal opinion, I'm talking as a lawyer. What I can say is the basis of the June 3 meeting of the senators is not valid. You read, ito kasi yung sinasite nilang Abelino versus Cuenco, no?
Pag titignan nyo yun, dinismiss nga ng Supreme Court yung petition. Bakit? Ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction. Para kang kwan po, para kang isang tao, nag-solemnize ng isang marriage, you perform all the rituals of the marriage, pero invalid pa rin kasi wala kang authority to solemnize marriage. Parang ganon. Supreme Court, sabi niya, walang jurisdiction. Ang sa aming mga abogado, pag sinabi ng Supreme Court, walang jurisdiction, kahit ano pang sabihin ng mga miyembro ng Supreme Court na yan, kahit ano pa yung sinulat, ay walang kwenta. Attorney, Obiter dicta. Attorney, pa-clarify lang po, yung 14, ibo-volunteer ninyo na mag-appear on Thursday. Hindi, pag masabi na. Pero ready naman sila, attorney, na humarap. Yes, sabi nga, naghihintay sila ng subpoena. Okay. Isasabit niyo yung pangalan para isabina ng committee. Okay. Attorney, malaki ba pasabog nila talaga? Tingin mo? Ayoko munang mag-speculate. Hindi ko alam kung ano yung malaking pasabog o hindi. Basta we will just fulfill our civic duty. But national leaders, National nationally leaders, elected. abot ang Nationally Malacanang? elected. Oo. Paabot ang Malacanang, sir? Ang kwan, Pasabog nila? ayokong, pardon me, no? Ayoko munang mag-speculate. Attorney, last na lang. Yung pagpunta nyo dito kay Senator Soto, kayo po ba nag-initiate o si Senator Robin? Bakit po kayo nagpunta ngayon dito? Ako ang nag-initiate. Dahil po? Siyempre, member siya ng so-called other block. So, gusto kong ibigay sa kanya ang mensahe ko sa mga kasamahan niya, sa grupo niya, that sabi ko, it is time for the members of the Senate to follow its own rules. Second, it's time for the members of the Senate as leaders of the nation to observe statesmanship at saka yung delikadesa. Yun lamang po. Iniling nyo rin ba kay Senator Soto na mag-inhibit din si Senator Erwin? Nabanggit nyo ba? Sinabi ko sa kanya yung fear namin na kung si Mr. Erwin Tulfo ang mag-preside, he has the power to cite us in contempt. And it is his discretion to decide who is telling the truth and who is telling a lie. Siyempre, hindi naman niya sasabihin na nagsasabi kami ng totoo. Ang sasabihin lang niya, nagsisinungaling kami. Ano ang kasunod po niyan? Di kulong po kami. Pero kung pinapag-inhibit niyo si Senator Erwin Tulfo, ganun din si Senator Soto. Hindi ko naman sinabing mag-inhibit siya. Okay. Ang problema lang yung Concerned lang kayo. claiming to concerned. be the chair, no? Opo. Because sabi doon, the chair of the committee, when concurred by at least one member, is enough to cite us in contempt. Pasay City Jail po ang kwan namin. Ang alam ko doon, mahirap maligo. Mahirap matulog. Thank you po. Thank you. Okay, punta naman tayo dito sa Malacanang naman. Reaksyon nila ni Claire Castro dito sa tinatawag niyang basura itong Brave 18. Okay, ito ang reaksyon ni Auntie Claire. Personal, wala po tayong personal na kaalaman at wala po sa ating ibinababang impormasyon patungkol po dyan. But does the President see the need to talk to Senator Gatchalian? Sa aking pagkakawari, dapat lamang po dahil siya naman po ang kinikilala na acting Senate President. So, kailangan lamang po. And what does the President want to tell the Senator, if ever? Yan po ay hypothetical. Sinabi lamang po natin na kinakailangan sila mag-usap. Of course, yung mga napepending po ng mga bills at katulad po ng sinabi ng Pangulo ay hihiling po yata ng supplemental budget. So, kailangan po silang magkausap patungkol po dito. Yusek, last na lang po. A group of lawyers is planning to file usurpation of authority against some senators following the Blue Ribbon Committee hearing last week. From the palace's point of view, do you see or were there violations following that particular hearing? Kung pag-uusapan po natin ay batas, may mga elemento po ang usurpation of authority. Unang-una po ay yun yung pagpapanggap o may false pretension na sila ay may kapangyarihan pero wala. Lack of authority, walang kapangyarihan pero gumaganap sa isang kapangyarihan na
naaakop lamang or naaangkop lamang sa isang tunay na may otoridad. So, ang ginawa nila na paghihiring doon, at hindi na sila halos kinikilala, hindi sila kinikilala ng HOR, hindi sila kinikilala ng ehekutibo. Marami na pong mga legal luminaries, legal experts at mga dating Senate Presidents na nagsasabing legal ang nangyaring sesyon sa June 3. So, ang pagsasagawa muli ng mga aksyon na dapat ay ginagawa ng tunay na otoridad, yan po ay masasabing unlawful or rather usurpation of authority. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat na daw makialam o mag-intervene si Pangulong Marcos dahil sa patuloy na sigalot sa Senado? May desisyon na po bang Hindi pwede yan na mangingialam si BBM dyan sa Senado. Kasi equal powers yan. Executive at itong legislative. Wala siyang karapatan mangingialam dyan. Ang Supreme Court ang dapat mag-decide, hindi po ang Pangulo. Gago. patawag ang Pangulo ng special session o balak po ba niyang ipatawag at pulungin na lamang ang mga senador para maayos ito? Maganda pong panukala po yan. Nanggagaling sa dating Senate President, iginagalang na isang public servant. At ang Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion? Pero ma'am, may balak na po bang pulungin ni Pangulo itong mga senador or magpapatawag siya or yung special session? Pinagmimitingan po yan. Sa ngayon ay wala po tayong detalye. Baka po bukas or mamayang hapon ay makakapagbigay po ako sa inyong detalye. Dahil pinag-uusapan na po yan. Ma'am, follow up lang ma'am. Ano po yung mga nakatakdang schedule ni Pangulong Marcos sa Independence Day at may validated report na po ba ang Malacanang hinggil sa banta o tangkang panggugulo? At ano po ang direktiba ng Pangulo dito? Sa ngayon po, definitely kung ano po yung sinasagawa ng Pangulo sa mga nakaraang Independence Day, ganun pa rin po ang magiging activity ng Pangulo. At sa patungkol po sa nasasabing rally, panggugulo, sinabi na po natin, mag-ingat po tayo sa mga ganitong aktibidad. Although wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayo magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, yung Supreme Court sa intervention, ang sinasabi rin ng ibang mga legal experts, best option daw ito para finally matapos na yung issue sa leadership ng Senate, lalo na mayroon tinatawag na Gatchalian, tapos Cayetano Black. Ano pong thoughts dito ng Palasyo? Kinilala na ng ehekutibo kung sino ang tunay na liderato. Ito po ay sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung ito'y dadalhin sa korte para malaman ang ano dapat na resulta, nasa kanila po yan. Pero as far as we are concerned, as far as the policy is concerned, we are only recognizing the leadership of Senator Sherwin Gatchalian. Kung nakakausap niyo ang Department of Finance, yung mga economic team ng Pangulo, kamusta raw po yung investors' confidence amid this mga events na nagaganap sa Senate? Sa ngayon ay alam natin na naaapektuhan ng ekonomiya. Hindi lamang po ito, yung buong political tension, lahat ng political noise na ibinabato ng mga obstruction. Kasi po, kasalanan yan ni BBM. Nangingialam kasi si BBM dito sa Senado. Huwag na tayong maglokohan. Itong mga bangag 11 ng mga senador, kontrolado yan ni BBM. Kasi nangingialam si BBM. Siya rin ang maituturo na dahilan. Kaya itong awayan sa Senado
na medyo nag-away-away na sila, ito po yung resulta sa pangingialam ng Pangulo, di ba? Ano nangyari? Bumagsak ang ekonomiya. Actionist na mga destabilizers. Ito po talaga ang gusto nilang mangyari. Gumulo ang bansa para maapektuhan ang ekonomiya, at kapag naapektuhan ang ekonomiya, dahil sa kagagawa nila, ibabato na naman nila ito sa Pangulo. Sige, habol ko na lang. Kasi doon sa hearing sa Senate ngayon, dati-rati tinatawag yung 18 ex-Marines na ex-18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakabansag sa kanila, ang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, tinawag na 18 kargador. Ano pong reaksyon natin? Sino po nagtawag? Si Senator Rapi Tulfo. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po silang describe na ganon sa ating pananaw. Tingnan mo, di ba? Kung paano nila minamaliit itong mga basurero, kargador, mga manggagawa yan ha, pero minamaliit nila. Grabe ang kawalang respeto nitong mga taong to. Binilitol nila yung mga tao. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So 18 kargadores or 18 basurero, pwede naman po silang i-describe ng ganyan. Salamat po, Yusek. Follow-up question mula kay Christian Yusores, DZMM. Ay ma'am, related lang po doon sa Lindol sa Mindanao. Are we expecting na bibisita po ang Pangulo sa Mindanao or magpapatawag po siya ng meeting with government officials para po maglatag ng update sa response? Sa ngayon po ay talaga pong pinatawag na po, inutusan na po lahat ang mga concerned agencies para sa mabilisang pagtatrabaho. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Ma'am, with no recognition from the House and the Executive, how does Malacanang see Senator Cayetano's proposal for an interim arrangement? Under this arrangement daw po, since both Cayetano and Gatchalian maintain their legitimate leadership of the Senate, dual signatory and joint certification system for official transactions daw po and documents habang wala pang declared na official Senate President. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Lagi ko yung sinasabi, kahit kinikilala pa yan ni Putin at ni Trump, yung liderato ng mga Bangag 11, ang mananaig pa rin yung batas natin at konstitusyon, which is ang sumusunod doon ay itong mga majority na mga Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Sunod na tanong mula kay Samuel Madenilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po ako, ma'am, regarding po dun sa na-mention po nilang recognize na yung camp ni Sherwin Gatchalian na executive. May plan na po bang magkaroon ng LEDAC meeting? Dahil meron na sa mata po ng Malacanang, settled na yung issue ng leadership dispute sa Senate. Uunahin ko muna mag-report kay Sam ng special session. Sorry ba?
On another matter, ma'am, kung may naging instructions na po ba si President Marcos on how to address the proposal of the USTR to impose additional tariff sa Pilipinas for Okay, ibang topic na yan, no? Patungkol na yan sa mga tariff. So, yan guys, ha? Libre kayong mag-react po. Ano na lang, paki-comment na lang sa comment section. At saka paki-like, paki-share sa mga hindi pa nakasubscribe. Subscribe na po kayo, okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.